I miss you, son. Naluluhang sabi niya. Nakita niya ang pagbuhos ng luha nito nang tumingin sa kanya. Hindi na mapigilan ni Gab ang emosyon niya, kaya naman mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. I hate you, Daddy, but I still love you. Humihikbi ito sa balikat niya. Tinapik-tapik niya ang likod nito. Nagbabadya na rin ang kanyang mga luha, ngunit pinipilit niyang ngumiti. I know, son. I'm sorry. Hindi na ako muling mangangako. Pero kung kailangan maging Superman ni Daddy, gagawin niya para lang protektahan kayo. Para hindi na tayo magkahiwalay pa. Huwag kami ang alalahanin mo ngayon, Dad, kundi si Mommy. Biglang naudlot ang pag-iyak niya nang marinig ang sinabi ni Gab. Bakit? Saan ba ngayon si Mommy? Tanong niya. Nandun po sa loob ng private room. Nakatali sa bed ang kamay at paa. Nagtagis ang bagang niya. Binalingan niya ang kanyang mga tauhan. Puno ng pagtatanong ang kanyang mga mata. Speak! Sigaw niya sa mga ito nang tumayo siya. Makikita sa mga mata niya na kailangan niya ng paliwanag kung bakit tinali ang asawa niya. Gayong wala naman iyon sa kanyang instructions. Nagkatinginan ang mga ito at biglang namutla. Tinalian namin siya. Mumurahin na sana niya ang mga ito dahil sa pautal-utal na sagot sa kanya. Ngunit napansin niya na nakatingala ang kanyang mga anak, kaya naman yumuko siya at kinausap muna ang mga ito. Mga anak, pasok muna kayo. Maghahanda lang si Daddy para kay Mommy, okay? Natutuwa naman ang mga ito nang marinig ang sinabi niya, kaya mabilis ang mga itong tumakbo pabalik sa loob. Parang naiihina ang mga tauhan niya nang muling binalingan niya ang mga ito. Ang kaninang maamong mukha niya ay tila naging halimaw nang magtagis sa mga ngipin niya. Dahil sa galit. Matigas ang paggalaw ng mga panga niya. Sobrang dilim ng kanyang anyo na para bang kakainin niya ang mga ito ng buhay. Mga loko! Wala na bang makakapagsalita na maayos sa inyo? Nakapamewang siya at isa-isang tiningnan ng mga ito habang nakahilera sa kanyang harapan. Sinong naglagay ng tali sa asawa ko? Tanong niya, ngunit takot na ang mga ito na magsalita. Ano? Wala na bang magsasalita? Pilit niyang hininaan ang boses niya. Master, patawad po. Kailangan lang namin gawin yun dahil kung hindi namin siya itatali, kawawa po kaming lahat eh. Malakas pa namang makipag-away si Master Red. Baka po tatakas siya kasama ang mga anak niya kapag hinayaan namin siya. Hindi naman po kami pwedeng lumaban sa kanya. Mas lalong mananagot kami sa inyo. Nag-hysterical po kasi siya eh. Pagdating namin dito sa isla, hindi po kasi siya nakikinig sa amin. Hindi naman po namin siya masisisi dahil dinukot nga namin siya. Ang sanggol nasan? Tanong niya. Nasa crib, Master. Dun sa silid niya na pinagawa niyo. Natutulog po. Huminaho na siya nang marinig ang paliwanag ng mga ito. Nagbugas siya ng hangin. Sige, maraming salamat. Good job sa inyong lahat. Tsaka pa lamang huminga ang lahat ng mga tauhan niya nang bumalik na sa isang maamong mukha ang itsura niya. Hindi na siya nagtagal pa. Agad na siyang pumasok sa loob ng kanyang rest house at tinungo ang master's bedroom, kung saan itinali si Ashley. Panay ang lunok niya ng laway at pahid niya ng pawis sa noo. Nadagdagan pang problema niya dahil hindi lang dinukot ang asawa niya, kundi tinali pa. Bahagya niyang pinihit ang doorknob at sumilip sa loob. Nakita niyang nakahiga ang asawa niya habang may tali ang kamay at paa nito sa bawat corner ng kama. Napamura siya na makita ang sitwasyon nito. Mabilis siyang lumapit at tinanggalan nito ng tali. Liam? Tawag ni Ashley nang makita siya. Nakita niya ang tuwa sa mga mata nito. Liam, bilisan mo. Kalagan mo ako ng tali. Baka maabutan nila tayo. Nandito ka para iligtas kami ng mga anak mo, diba? Pero teka, paano mo nalaman na nandito kami? Hindi siya nagsalita. Patuloy lang siya sa pagtatanggal ng tali sa kamay at paa nito. Mabilis itong bumangon nang matanggalan na niya ng tali. Halika na, hanapin na natin mga anak natin. Parang hinahabol ang boses nito dahil sa pagmamadali. Nang makitang patakbo itong tumungo sa pintuan, mabilis niyang pinigilan ang kamay nito. Nagtataka ito na lumingon sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya magsasalita. Paano ba niya sisimulan ng paliwanag niya? Nanatili lang siyang nakatitig sa mga mata nito. Ashley,
My sweet sugar. Yun lang ang tanging lumabas sa mga labi niya. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito, kasunod ng panlalabo, dahil sa nagbabadyang luha. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili niya. Agad niya tong hinila palapit sa kanya at mahigpit na niyakap. I'm sorry, sweetheart. I'm really sorry. Sambit niya habang hinahaplos ang buhok nito. Tila hindi pa nakahuma si Ashley sa mga pangyayari. Hindi kayang mag-sink in sa utak niya kung ano talaga ang nangyayari. Hindi niya nagawang gumanti ng yakap kay Liam dahil tulala pa rin siya hanggang ngayon. Dinukot sila, tinali siya, iniligtas siya ni Liam. Nakakaalala na ito. Naaalala na siya. Tinawag siyang sweet sugar. Si Liam lang ang tumatawag nun sa kanya. Ang daming sunod-sunod na pumapasok sa isipan niya. Sweetheart, I'm sorry kung kailangan kitang dalhin ng ganito. I'm sorry kung lahat ng ginagawa ko kailangan mo masaktan. Hindi ako perpektong tao. Pag nagmahal, Ashley, madalas ako nagkakamali, kaya umaabot ako sa puntong muntik ko na kayong kalimutan. Mabuti na lang hindi mo ako sinukuan dahil nung araw na pumunta ka sa opisina ko, unti-unti kong naaalala ang lahat. Salamat at minulat mo ko sa katotohanan na dapat sana noon ko pa ginawa. Gusto kitang habulin noon, ngunit pinipigilan kong sarili ko. Dahil takot ako na baka magkamali na naman ako ng mga hakbang na gagawin ko. Ngayon, heto ka. At heto ako. At naghihintay pa rin sa iyo, Liam. Naluluhang sagot ni Ashley, dahilan upang tuluyang tawirin ni Liam ang mga nakaawang na labi niya. Pakiramdam niya lumulutag siya sa alapaap. Hindi siya makapaniwala na yakap na niya ngayon ang asawa niya. Sa wakas bumalik na ito sa kanila ng mga anak niya. Puno ng pagkasabik ang kanilang ginagawa habang sumasabay sa init na mga galaw ng mga labi nila. Maging ang mga kamay ni Liam, naging mapaghanap. Ramdam nila ang init ng kanilang yakap at halik sa isa't isa. Tila biglang tumigil ang ikot ng mundo dahil na-froze ang kanilang katawan at nananatili lang itong magkadikit hanggang sa ibabaw ng kama. Akmang tatanggalin na ni Liam ang damit ni Ashley nang biglang may sumigaw. Mommy! Daddy! Agad silang naghiwalay at bumangon nang makita na pumasok ang kambal at patakbong niyakap sila. Nagkatinginan lang silang dalawa ni Liam at pinipigilan ng tumawa. Inayos nito ang damit niya at hinalikan siya sa noo. I love you. Pabulong na wika ni Liam sa tainga niya. I love you too. Sagot naman niya sa mahinang boses at pinagdikit ang kanilang mga noo. Halika, gusto ko makita si Baby Gabriel. Sabay na binuhat ni Liam ang dalawang kambal at lumabas sila ng silid upang puntahan si Baby. Samantala sa hospital, puno ng pagkabalisa si Doña Amanda. Hanggang ngayon hindi pa rin niya makontak si Liam. Hindi niya rin alam kung saan ito pumunta. Ang jet ski na sinakyan nito nang umalis sa venue ay natagpuan sa kabilang isla. Ngunit wala na ang anak niya. Hindi niya alam kung anong nangyari rito. Tala, wala pa rin bang balita kay Liam? Tanong niya. Wala pa, ma'am. Yun nga rin ang hinihintay ko eh. Ilang sandali pa tumunog ang cellphone nito. Tawag ito galing sa inutusan nila na mag-imbestiga. Agad yung sinagot ni Tala at ini-on ang loudspeaker upang marinig ng Donya. Ma'am, masamang balita. Nakita namin ang mga damit na suot ni Sir Liam sa kabilang isla. Sa pinag-iwanan niya ng jet ski na ginamit. Maraming dugo ang damit nito at may butas ng bala ang damit. Pero hindi namin matagpuan ang katawan niya. Ang pagpapanggap ni Doña Amanda na may sakit sa puso, parang matutuluyan na nang marinig ang balita tungkol sa anak niya. Nahihirapan siyang huminga. Patuloy sa paglandas ng mga luha niya at hindi alam kung anong iisipin. Kung wala na ang anak niya, hindi niya matatanggap. Ngunit naniniwala siyang buhay pa ito. Hindi siya titigil hanggat hindi nakikita ang katawan nito. What? Is this a joke? Well, it's not funny. Namumula sa galit na wika ni Tala. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap lang, mawawala si Liam sa kanila. Paano na ang mga shows niya? Paano na ang mga nakapending na negosyo ng kanyang mga magulang na kinakailangan ng perma nito? Totoong sinasabi ko, ma'am. Hindi po ako nagbibiro. Natagpuan namin ang mga damit ni Sir Liam na nagkalat sa gubat.
Pinaghihinalaan namin na baka may nagpaputok sa kanya na kalaban. Pero nakatakas siya at pumasok sa loob ng gubat. Isang gubat ang pinasukan niya na marami mababangis na hayop. May possibility na naamoy ng hayop ang dugo sa katawan niya. Kaya siya nito, "Stop!" Sigaw niya, kaya agad namang tumigil sa pagsasalita ang kabilang linya. Napatirik ang mga mata niya sa itaas sa sobrang stress. Hindi na niya kayang pakinggan ang sunod na sasabihin nito. "Hindi pwedeng mawala si Liam!" Sigaw niya na parang iiyak. Hindi siya umiiyak dahil mawawala si Liam. Umiyak siya dahil sa negosyo nila. Umaasa sa kanya ang kanyang mga magulang. Mahal niya si Liam, ngunit mas mahal niya ang sarili niya. "Iha, Tala, huminahon ka. Mahahanap natin ang anak ko. Hindi ako naniniwala na wala na siya." Naiiyak na wika ni Donnie Amanda. "Dapat lang, Mom. Dahil sa oras na hindi mahanap si Liam, pamimigay ko si Gab." Nasindak si Amanda dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala na lalabas yun sa bunganga ni Tala. "Tala, anak mo siya. Dugo at laman mo. Matitiis mo bang ipamigay siya?" Lalong nadagdagan ang paninikip ng dibdib ng matanda. Nagpakawala si Tala ng nakakalokong ngiti at humarap kay Amanda. "Mami, kung magagawa mong tanggalin ang alaala ng sarili mong anak, ako pa kaya? Ikaw rin ang nagsabi na dugot at laman ko siya, hindi sa'yo. Kaya wala kang karapatan na diktahan ako dahil anak ko siya." "Ngunit apo ko siya. Meron pa rin nananalaytay na dugo ni Liam sa kanya." "Oh, hindi anak ni Liam si Gab, kundi sa peking lalaki na yun na nagpanggap bilang si Liam." Hindi makapaniwala si Amanda sa narinig. Naawa siya sa anak niyang si Liam. Marami na siyang kasalanan rito. Siya ang nagpilit kay Liam para maging asawa ang babaeng ito. Hinawakan niyang dibdib. Doktor, tawagin mo ang doktor." Nahihirapan itong huminga habang nagsasalita, ngunit walang pakialam si Tala. Tila lumilipad pa ang utak niya kung saan-saan habang pinapanood ang paghihirap ni Amanda na makahinga. Lumapit siya tumupo. May binulong siya sa tainga ni Amanda, dahilan upang lalong lumala ang paninikip ng dibdib nito. Pakiramdam ni Amanda na paralisa ang buong katawan niya dahil sa sinabi ni Tala. Gusto niyang magsalita ngunit walang lumalabas sa bibig niya. Tanging magagawa niya lang ang pag-iling ng maraming beses. Senyales na hindi siya pumapayag sa gusto nitong mangyari. Ngayong alam na niya ang tunay na ugali ni Tala, mas nanganganib ang buhay ng anak niya kung sakaling magtagumpay si Tala sa binabalak nito. Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Amanda nang mapansin na hindi na niya magawang pantigin ng maayos kahit ang pangalan ni Tala. Napahagulhol siya ng iyak nang makita ang pagsilay ng demonyong ngiti sa labi ni Tala hanggang sa marinig niya ang malutong na pagtawa nito. Sa sobrang halo-halong emosyon na nararamdaman niya, unti-unting nanilim ang paningin niya kasabay ng pamamanhid ng buo niyang katawan, pakiat sa kanyang ulo, bago siya mawala ng malay. Tsaka palang tumawag ng doktor si Tala nang makitang nawala na ng malay ang matanda. Ilang araw ang nakalipas, 3:00 ng hapon. Nakaupo ang mag-asawang Ashley at Liam sa isang sun lounger habang pinapanood ang kambal na naliligo sa pool. Mayroon lang silang malapad na tent na nagsisilbing silungan nila bilang proteksyon sa ulan at init. Karga ni Liam ang anak niyang 3 months old na si Baby Gabriel habang hinihela ito. "Han, kumusta na kaya ang anak mo kay Tala?" Biglang tanong ni Ashley habang nagbabalat ng mangga. Ngumiti si Liam dahil sa tanong ng asawa niya. Nakalimutan niya palang ikwentong tungkol dito. "Alam kong hindi naman yung pababayaan ni Tala. Kahit hindi ko yung tunay na anak, minahal ko rin naman ang bata." Kunot ang noon ni Ashley na bumaling sa kanya. "Ibig sabihin?" "Hindi ko yun anak. Anak yun ng peking Liam na inutusan ko magpanggap bilang ako." Pag-amin niya. "Paano mo nalaman na hindi mo yun anak?" Takang tanong ni Ashley. "Nung iniwan mo ako sa opisina ng araw na yun, muli kong nakita ang DNA test result ng kambal. Nagduda na ako nang makita ko ang negative na result. Mabuti na lang hindi ganun kagrabe ang pagpalo sa ulo ko, kaya mabilis ako nakarecover nang pumunta ka sa opisina. Pinaalala mo sa akin ang lahat at unang naniwala ang puso ko. Kaya naisip ko na may nagsabotage ng DNA result. Nag-imbestiga ako at nalaman ko na si Tala ang may pakana dahil nalaman niyang pina-DNA ko ang 2 bata. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman,
Lihim ko ding pina-DNA ang anak niya. Doon nalaman ko na hindi ko siya anak. Binilang ko kung ilang buwan na ang bata. Hindi sila nagkakalayo ng edad ni Baby Gabriel. Posibleng nabuntis siya noon ng peking Liam. Paano kung isang araw, sasabihin niya sa'yo na buntis siya sa anak mo? Tanong niya. Tumawa ito na nakatingin sa kanya. Sigurado naman akong hindi pa rin sa akin yun. Sweetheart, sa loob ng isang taon, maniwala ka man at sa hindi, walang nangyari sa amin. Dahil sa tuwing gagawa kami, hindi natutuloy. Laging pumapasok sa imahinasyon ko ang hulma na katawan mo. Sa'yo lang ako na-addict. Bigla siyang pinamulahan ng muka. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maaasar dahil sa sinabi nito. Master, nakahanda na po ang lahat. Nakremate na rin po ang peking bangkay niyo. Kukunin na lang po dun sa funeral. Tumigil sila sa pag-uusap nang lumapit ang isa sa mga tauhan niya. Binalingan ito ni Liam. Sige, sabihin mo kay Brian na kunin na yon at ihatid sa bahay ng tunay kong asawa. Utos niya. Copy, Master. Sagot nito at agad na tumalikod. Ngunit nakailang hakbang pa lang ito nang muli niyang tinawag. Sandali, pakisabi kay Brian. Tumigil siya ng pagsasalita at nagkamot ang ulo. Nasaan ba si Brian? Papuntahin mo nga rito. Puro ako pakisabi na pakisabi. Baka mali pa masasabi mo sa kanya. Nasaan ba siya? Nandun po sa dagat, Master. Naliligo sila ni Leslie. Pumapag-ibig ang lokong yun. Sabihin mo sa kanya, bilisan niya ng dumiskarte. At kailangan ko siyang makausap. Papuntahin mo siya rito para kami magkaintindihan. Sige po, Master. Masyado ka namang harsh kay Brian. Parang hindi mo naranasan ang umibig. Saway ni Ashley. Hindi ko naman siya pinagbabawalan eh. Di ba sabi ko nga, bilisan niya ng dumiskarte. Napakahina, 1 taon na. Hindi pa rin nakapag first base. Huwag mo kasing itulad si Brian sa'yo. Ikaw marami ng babae ang naka first base mo. Mabilis ka sa babae eh. Samantalang siya, wala pang alam. Wala pa siyang karanasan sa paliligaw. Bakit hindi mo kasi turuan? Bakit naman napunta sa akin ang topic? Nakamot niya ang ulo. Kasi naman nagrereklamo ka na mahina si Brian sa diskarte. Bakit hindi mo siya turuan kung paano dumiskarte kay Leslie? Sweetheart, nagbago na ako. Hindi na nga ako marunong eh. Tingnan mo naman, 1 taon na kaming magkatabi ni Tala sa kama. Ngunit hindi ko pa rin siya kayang galawin. Sa'yo lang kasi ito tumatay yung junior ko eh. Daddy, sino po si Junior? Takang tanong ni Sam dahilan upang pumalatak ng tawa si Ashley. Ayan, nagtanong na ang anak mo. Natatawang wika niya. Panay ang kamot ni Liam sa ulo niya. Naghahanap ng idadahilan sa anak. Daddy, sino si Junior? Yan po ba ang kapatid namin sa babaeng yun? Naiiyak na tanong ni Sam. Anak, hindi yun si Junior. Hindi mo yung kapatid. Si Junior, yun ang tumulong kay Daddy at Mommy. Kaya lumabas si Baby Gabriel. Nagkasalubong ang 2 hili ni Sam. Nakapamiwang siya na tiningnan si Baby Gabriel. Muling binaling nito ang tingin sa daddy niya. Si Junior din po ba, Daddy, ang tumulong sa'yo? Bakit kami lumabas ni Kuya sa world? Oo anak ha. Oo naman anak. Napakabait ni Junior, di ba? Laging nakaalalay kay Daddy kapag nalulungkot si Mommy. Sayang, Daddy. Sana pala iniwan mo si Junior nang umalis ka noon. Sana di nalungkot si Mommy ng sobra noon. Nung nawala ka dahil nandyan si Junior na nagpapasaya sa kanya. Nakita ni Liam ang pangigigil ni Ashley na batukan siya dahil sa mga pinagsasabi niya. Sam, anak, magbihis ka na. Utos ni Ashley sabay sulyap ng matalim kay Liam. Okay, Mom. Tumakbo si Sam sa kuya niya at niyaya na ito na magbanlaw. Aw! Nahimas ni Liam ang tagiliran dahil sa pagkurot ni Ashley. Kung ano-ano lang pinagsasabi mo sa anak mo. Paninarmon niya, ngunit agad rin naman niyang hinalikan ang bahagi ng tagiliran nito na kinurot niya. Napangiwi pa siya nang makita niya ang sugat doon. Masyado yatang matalim ang kuko niya. Sorry, Han, masakit ba? Tanong niya habang hinahaplos ang tagiliran nito. Hinatak siya nito at niyakap habang karga pa rin si Baby Gabriel. Wala to. Kaysa sakit na nararamdaman ko bukas dahil mawawalay na naman ako sa inyo ng mga bata. Biglang nalungkot ang mukha nito. Han, araw-araw naman tayo mag-uusap sa phone, di ba? Kahit ako.
Ngayon pa lang namimiss na kita. Pero iniisip ko na lang na kailangan nating gawin to para matapos ng problema nating pareho. Madamdamin siya nitong hinalikan sa noo. Nakahanda ka na bang paglamayan ng earns ko bukas? Oo, nakahanda na ako. Seryoso niyang sagot. Mag-ingat kayo ng mga bata. Dodoblihin ko ang mga tauhan sa paligid. Andiyan naman si Brian at si Leslie na makakasama mo. Kapag natapos ko na buwagin ang planetarium, pangako, babalik ako at itutuloy natin ang ating kasal. Magkasunod siyang tumango. Huwag kang mangako. Natatakot na ako dyan eh. Basta gawin mo ang part mo na kahit anong mangyari, uuwi ka sa amin. Naluluhang wika ni Ashley. Niyakap siya ng mahigpit ni Liam. Kailangan nilang magpanggap upang mapaniwala ang lahat na wala na ito. Wala na si Liam. Maniniwala kaya ang lahat na si Liam nga ang ibuburol nila? O may makakaalam na mga plano nila?